Please. I'm just simply saying, you cannot use the money. That's Hello, good morning mga kadilis. Magandang umaga sa inyo lahat. Araw ng linggo. Kayo ba'y nagsimba na? Kalapakan sa araw ng linggo. Sana ay nasa mabuti tayo kalagayan sa lahat ng panahon at itas sa namang sakuna sa pwedeng darating at pwedeng mangyayari sa ating buhay, lalo sa mga tag-ulan at pumapasok lagi ang habagat. At tayo mag-iingat lagi kahit mansan tayo sa sulok ng mundo. Dasal at manalig lang sa payong may kapal. Tungkol naman sa ating mga maiinit na balita regarding kay Inday Sara na talaga namang tinitira at hinahanapan ng butas ng mga baby-in groups. Ito po ating pakinggan ang mga kanya-kanyang komento sa bawat panig ng mga sakupan na Congress. particularly earmarked for a certain project na sinaad natin sa batas. Pero again, I did not say na i-flood natin sila. But I'm saying, tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin? Malinaw po ang batas. Bawat section, andito po yan, makapal po yan eh. Ilan ang earmarked revenues natin? Nakaspecify doon, nandun lang siya pwedeng gamitin. so Very again, specific. Alam ko po yung sinasabi niyong one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? Yes, good. Tama po kayo. Kung Guzman, sino ba itong Guzman natin? Napakaganda ang kanya layunin para sa bayan ng Pilipino. Talaga naman ang mga fund, dapat hindi talaga dapat galawin yan kung hindi kailangan gawin. Right? Okay, tuloy. is a question. Yung one fund concept, because yan po yung sanina sinasabi nyo na ito yung cash management, may one fund concept, na yun ang sinasabi ng DOF na dun ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinanggalingan ng one fund concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Please enlighten the body, Madam Speaker. Galing po yun sa Presidential Decree 17, Presidential Decree pa yon during the time of President Marcos. Na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po dong nakasulat any mention of earmarked revenues. At since 1977 pa po yung Presidential Decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman nating lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung saan, kailan hiniram yung 700 billion? Kunwari may 700 billion. Anong portion ng 700 billion? Kalaking pera po yung 700 billion. Billion yan, hindi ang million. Billion. Nasaan po ngayon ang 700 billion? Yeah. Ang tanong ng sambayan ng Pilipino, nasaan po ngayon ang 700 billion? There you go. Ang hiniram
Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung perang to? Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kunwari, ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking analogy earlier. Ang bangko niyo po ba, tuwing ini-invest yung 100 piso na dineposito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para Ay, Madam Speaker, kung ako po ay hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Because tandaan niyo, hindi mo pwedeng i-relate sa bangko to. Batas ito. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam Puri usog lang po. Ito si Kimbo. No? Kung saan ba lang gagalit ito? Sa itsura pa lang para ng kita. Walang kaalam-alam bakit iba talaga pag malakas sa, pag malapit ka sa kawali ka na. No? Busog na busog ka. At hindi ka nakarapat dapat na uupo ka dyan sa iyong inupuan. Ay kapag malakas ang power mo sa mga matataas na kahit sa speaker, no? Ay sigurado. Kahit mangmang ka, ay sigurado may posisyon ka. Ikaw na may sobrang talino, kapag hindi mo kadikit at hindi mo kaalyado, ay siguradong basura ka. Tuloy. Wala ka alam-alam dong bakit naging ito, no? Bakit naging congressman naman ito? Tayo naman kasing mga Pilipino. Pero uusap lang naman sa ating na, kapag mayroon po tayong natatanggap mula sa mga pwede natin tanggapin, pero huwag natin iboto. Tuloy. na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain one for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit, pwede niyong gamitin, national government, kung saan niyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin niyo na. O basta siguraduhin niyo, pagkakailangan ko na, ibalik niyo sa akin. Can you define earmark revenues through you, Madam Speaker? Thank you, Congressman. Nakalimutan ko. Pero baguhan ko. Yan. Ay. Kapag binigyan kayo ng mga senado o mga politiko, pwede nyo tanggapin. Pero pagdating sa final, huwag nyo iboboto. Kasi yung mga binibigay sa atin, sa inyo, sa atin lang, pera din natin yun. Pera din ang bayan niya na pinanggalingan. Parang hindi rin sila nagbigay kasi yan, pera din natin yung binibigay nila. So, sumatotal sa pera ng bayan, kaban ng bayan, na pinagkukuha ng mga tiwali opisyal sa gobyerno. Kung tutuusin, tayo mga mahihirap, no? Sa akin lang pananaw, no? Sa aking pananaw lang. At sa aking observation. Tayo yung nagbibigay at active na nagbibigay ng tax. Totoo lang. Tayo lang. Tayo lang mga mahihirap. Pag kumain tayo sa Jollibee, may tax. Ano? Bumili tayo ng gamot, may tax. Meron ba? Oo. Pero kapag ang mayayaman kumakain sa restaurant, ang daming papel. Mayroong citizen card, mayroong VIP card, may senior citizen, mayroong VIP card. So ano ang binibigay nilang tax? Ha? Accepted sila sa tax? Accepted sila sa tax. Wala silang mga binibigay.
Purya lang siguro sa mga opisina nila at mga pabrika nila. Pero minsan yung iba, nakakalusot, hindi nakapagbibigay ng tax. Pero kapag pukpukin niya ng gobyerno, doon lang yan sila magbibigay. Katulad ng ginagawa ni Tatay Digong, for example. Ang ginawa niya kahit kahit ilang presidente na po, ang umupo, kay Tatay Digong lang. At si Tatay Digong lang ang nakapagpatak kay Lututan at sa Mikey. No? Ilan na ang naiipon nila nung hindi pa nakaupo si Tatay Digong? Ilan na? Bawi na rin sila sa mga naibigay nila sa tax nung panahon ng Tatay Digong. Bawi na rin sila. Dahil ilang taon na rin silang hindi nagbibigay ng tax. So pero tayong mga Pilipino, tayong mga mahirap, tuwing galaw natin, tuwing kain natin, kapag tayo kumakain sa mga restaurant, sa Libby, McDonald's, ini-restaurant, basta lisensyadong restaurant, may mga tax tayo. Wala tayong binibigay na senior citizen, kapag tayo Pero sa kanila po, mukha pa lang, mukhang 50 pa lang ang mukha, pero may citizen card na sila. May senior citizen na sila. Kahit wala pa sa mukha nila yung 60, ganyan po talaga siguro ang kalakaran sa gobyerno kapag malapit ka sa kawal. No? Kahit hindi ka pa senior, pagpapagawa ka ng card dahil kaibigan mo si ganito, matik. Matik yan. Ay, senior citizen card ka na, kaagad-agad. Kahit 50 ka pa lang. Ay, kami nga mahirap. Matanda na nga, wala pang senior citizen. Dahil malayo kami sa kawali, ika nga. Malayo kami sa kawali. Kaya kahit ugod na ang ilan nating mga matatanda ngayon, lalo na kung ngayon nasa bundukan, nakatira sa mga liblib na lugar na hindi napapansin ng gobyerno, kawawa po. Kawawa. Kahit mayroon po kami citizen card, ang dami pang security. Pag nakalimutan namin yung card, yung listahan, hindi ka makabili. Kunin mo muna. Wala talaga kaming mga mamahirap. Lagi kaming talagang sadlak na sadlak sa liblib ng kaliliman, kalakaran ng ating gobyerno. Sila lang lagi ang napapansin. Kapwa mayaman lang din ang nagpapansinan sa kanilang mga tuloy. Kaming mga mahirap talagang taliwas sa kanilang pangarap na kami din ay makatanggap na maganda naman sa buhay. Wala. Gusto sila lang talaga. Sa kanilang umiikot ang mundo. Akala nila, sa huli nilang hantungan, madadala nila. Na hindi nila alam na pag manamanahin ng kanilang mga anak yan, hanggat sa kanyang apu-apuhan, maging korupsyon, maging korap na rin. Hanggang walang hanggang yan sa buong pamilya niyan. Purya lang kung mayroon silang anak na talagang may panindigan at taliwas. Taliwas sa kanya, nagisnan sa kanyang mga magulang, medyo na maiiba yun. Pero kapag isang anak rin, na may pangarap din sa buhay, may pangarap na umunlad, at dumaya sa kanyang mga magulang na magnanakaw sa pera ng bayan, ay patay. Lahat na lang kayo. Ang laki po, di ba kayo nahihiya? Kami po nahihiya po kami. Kahit hindi po kami ang nasasangkot sa mga kanyang nakawan, magnanakaw. Nahihiya po kami.
na may mga anak kayo, may involved sa school, tutoksohin sa school, ganyan, magnanakaw tatay mo, ganyan. Napakalaki pong kagayaan. Sa amin po yung side, malaking kayaan po sa aming mga mahihirap po. Pero sa mga mayaman at magnanakaw sa pera ng bayan, makakapal na mukha nyo. Wala na kayong nararamdaman. Manhid na. Ano? Manhid na kayo. Hindi na ninyo naramdaman ang mga bully. Wala na. Didman na lang kayo sa mga bully. Kaya minsan ginagawa na nyo, liblib, nakatago na lang kayo sa kwarto. No? Totoo yan, nakatago na lang kayo sa kwarto, nahiya na kayong humarap sa tao, kaya tuloy. Tuloy lang. Tuloy ang happy. Happy always lang. Yun nga lang. No? Pili lang yung bisita na tinatanggap mo sa pamamahay mo. Kasi yung kapwa mo lang din. Yung kapwa mo lang din magnanakaw ang pwedeng come in. Come in! Pasok! Ganun lang yun. Pero kapag matinong tao ang bisita mo, ay, sabihin mo, wala dito, walang tao. Umalis na yun. Ganun lang yun. Ganun ang kalakaran ng sistema ng ating bansa. Kaya hindi tayo umunlad eh. Hanggang ngayon, lumugmog pa rin tayo. Mabuti na lang kayo. Kumakapit pa rin kayo. Kami mga mahirap talagang lugluk na. Luklok na sa luklok. Sa sulok na. Luklok. Tuloy. Earmarked revenues, Madam Speaker, are identified revenues required by law to be used for designated. Isa, Kimbo ka. Wala ka magaling, Kimbo. Para ka namang galing sa bundok-ibot-ibot. Activities, benefits, or purposes which can be either classified as use of income or special account in the general fund or SAGF. Nung pong nag-interpolate tayo, sinabi po sa akin, Alam mo, Congressman Kimbot, kung hindi ka lang siguro mayaman, kung ipapantay lang simpleng tao, siguro mukha kang garo. Mukha kang bot-bot. Saan ka magaling? Bakit naging congressman ka? Sa mukha mo pa lang, dapat hindi ka na talaga binoboto. Ha? Lalo na sa pagkatao mo. Ay. that the cash isn't available because the cash is being used. Bakit mo, sasabihin mo na habang di nagagamit ang pan, pwede niyong gamitin. Wow! Ikaw na! Parang sinasabi mo, Kimbot, na parang sinasabi mo na lahat ng panahon walang emergency. Lahat ng panahon hindi magagamit. Paano kung may biglaan? Paano kung may biglaan na kailangan ng mga mamamayan natin na hospital sa PhilHealth, katulad sa PhilHealth? Kailangan ng buhay na iligtas. Ginamit mo na ang pera sa mga araw na yan. Anong bobo? Ano pa ibibigay mo? Madam Sponsor,
Tama po ba na pwedeng gamitin ang earmark revenues ng national government wherever it pleases? Yun ang practice Yun ang. ng natin. Ang. But let me explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmark revenues for other things other than specified in the law? Naghahanap ng Madam Speaker, matanong. if I may be allowed, Yes. parang po siyang, if I may use a comparison, parang kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos, Hoy, Kimbot. Hindi po yan bangko. Ha? Hindi po tayo bangko. Dahil anytime po, magkaroon po ng kailangan ang sambayan ng Pilipino. Ha? Hindi yan bangko. Huwag mo i-compare sa bangko yan. Dahil anytime yan, buhay ang mawawala. Ang sa bangko, pera ang darating. Pera yun kasi i-invest mo. Ang pera ng bayan, once na kailangan sa PhilHealth yan at kailangan ng mamamayan na mailigtas yung buhay nila mula sa mga pangailangan nila, anong maibigay mo sa PhilHealth kapag kailangan nilang iligtas at gamutin o mayroong mga pangailangan? Anong maibigay mo ngayon? Ginamit nyo sa kabalustugan. the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. At any point in time that we want it, it must be available. So ganun po ang konsepto ng earmarked revenues. Congress earmarks a certain portion. Sino sabi? Sino sabi kayo lang? Kayo lang naman. Kayo lang. Kayo lang nung nag-uusap niyan. Tuloy. Kinokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer, habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government. Kasi po, ang pangongolekta ng buwis, hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na Paano kayo makakurap? kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Madam Speaker, saan po nakasulat na gano'n ang ibig sabihin ng earmark revenues? Na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa. Kasi malinaw naman po, earmarked accounts and funds are not, the legal basis of an earmarked revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmarked revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis. Yan, Kimbot. Yari ka. Hindi ako may sabi niyan. Na umpisa, asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark natin for another thing? Kasi yung cash naman, hindi pa ginagamit ng ahensya. So, hiramin ko muna. Paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao, ginamit mo ang pera na hindi para doon? Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang tawag po doon sa libro ay Book of Accounts.
So may book of accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko, ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala Di ang makasagot. earmarked revenue? Hindi makasagot, timbot. Nag-aantay pa siya ng may magsabi Hindi sa po kanya. ginagamit. Hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po Kasasabi mo lang na pwede Yung pera, Madam Speaker. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Speaker, una sa lahat, napag-usapan na natin ito at maliwanag naman na at any point in time na kailangan na ng DICT ng additional funds para sa free wifi, they may request. Madam Speaker. Maliwanag po yun at katulad din doon Madam sa Speaker. fire Ang layo trucks. na. So lahat po yun ay pwede. So, yun ang bakit sistema naging po congressman ka? ng paggamit ng accounts sa special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung meron pong legal question ang ating kagalang-galang na BH Herrera, nandito naman po ang DOJ, Judiciary, pwede po siyang magtanong ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ because that is really beyond us. Hindi po ako hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Yun ay pwedeng hingin sa DOJ, Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor. we are the power of the purse here. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in-earmark natin, mahirap po na ginagamit, tapos pag kailangan na, sasabihin mo, pag kailangan na, nandyan. Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramid Very good, na Congressman. pagka umutang ka ng pera, That's right. di ba, tapos biglang pag kailangan na, Yan hindi mo na ang mga makuha. sinasabi ko. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Ang Yeah. sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Yan, very good, very good. Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang Yan, punto dito, Kimbo. pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na Bakit inalot ng umupo? Kongreso para sa isang particular na bagay? Hindi po. Bakit kasi nandyan ka sa Congress? Na hindi ka naman dapat dyan. Sa palengke ka dapat, tindira. Excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Anong difference ito dun sa DAP? Ay, patras. Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay cash management by the national government, and this is under Executive Order number 449. What? Yan po ang mandato ng ating National Treasury. So, Kapal moks. What? kung meron pong legal question na gustong pang talakayin ang ating kagalang-galang na BH Herrera, ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court kung gusto niyang talakayin pa ito. But as far as we are concerned, at any point in time na hihingin ng ahensya, ang earmarked revenues na yan, dahil maliwanag po, mas maliwanag pa sa alas 8 ng umaga ang balanse nila,
ay demandable po yan. Tama. Speaker, hingi nga po maliwanag sa tirik na Hoy, yung sa tulong umaga, madilim pa yan. Ang maliwanag, yung alas 2 pinang empon ko ng tanghali. Yun, maliwanag, kalahati yan. balanse. Alam mo yun. Hindi maliwanag kung magkano ang balanse ng mga earmark revenues dahil natatraffic sa Bureau of Treasury. You and I both know that natatraffic ang kanilang balanse sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera tapos naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Madam Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. Dahil at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So bigla tayong we earmark this ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto nating i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya, then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, diba? Kunwari ikaw ang may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi. Tapos may humihinging ahensya sa'yo. Kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. Maganda lahat yan, Madam Speaker. But again, ang end balance halimbawa as of June 30, Very good, kung gusto mo. 28.785 billion pesos. So malaking amount of funds. Hindi ikaw. Isipin na lang po natin kung lahat po ito ay binagsak Hindi ikaw, natin. Bingbot. Ngayon, lahat Yung sa mga nauna ahensya, sa'yo. sa totoo lang po, mabibilaugan silang lahat. Hindi nila kayang ma-absorb lahat ito. So may ganun din na problema. So that is actually part of the mandate of our National Treasury, part of the mandate of the DBM. Kailangan nilang i-manage yan. So they cannot just flood all of these agencies with cash. So yun po, that's how we understand the cash management mandate of these agencies, Madam Speaker. Madam Speaker, cash management does not mean gagastusin mo yung pera pag hindi ginagamit. There's a difference, Madam Speaker. I never said na i-flood natin ng agencies. I'm just simply saying you cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project na sinaad natin sa batas. Pero again, I did not say na i-flood natin sila. But I'm saying, tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin? Malinaw po ang batas. Bawat section, andito po yan, makapal po yan eh. Ilan ang earmarked revenues natin? Nakaspecify doon, nandun lang siya pwedeng gamitin. so Very again, specific. Alam ko po yung sinasabi niyong one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? this is a question. Yung one fund concept, because yan po yung sanina sinasabi niyo na ito yung cash management, may one fund concept, na yun ang sinasabi ng DOF na dun ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinanggalingan ng one fund concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Please enlighten the body, Madam Speaker. Galing po yun sa Presidential Decree 17, Presidential Decree pa yon during the time of President Marcos. Na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po dong nakasulat any mention of earmarked revenues. At since 1977 pa po yung Presidential Decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman nating lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung saan, kailan hiniram yung 700 billion? Kunwari may 700 billion, anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung perang to?
Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kunwari, ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking analogy earlier. Ang bangko niyo po ba, tuwing ini-invest yung 100 piso na Wala dineposito ito. ninyo, Kapabalik-balik, Akimbo, wala katagang kwentang magtinda ka na lang ng sibuyas sa may, sa may bundok ng Banahaw. Bagay naman sa mukha mo yung titinda ka ng saluyot yan. Medyo mabintay saluyot. Madam Speaker, kung ako po ay hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Because tandaan niyo, hindi mo pwedeng i-relate sa bangko to. Batas ito. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain. Kahit ano pa yan, kahit hindi pa gamitin ng mga kanya-kanya mga agencies ng sa gobyerno, hindi mo talaga dapat gawin. Dahil hindi mo masasabi ang panahon na mayroong biglaan. Ha? May biglaan na calamity. Emergency fund, calamity fund, at lalo na po sa intelligent fund na kailangan ng ating mga sandaluhan at mga pin. Paano na yan kung lahat na yan, porket hindi nagamit sa buwan na ito, nagkumpante kayo, gagamitin nyo dahil mayroon kayong happy-happy or whatever. Plus tayo na ang pera. Paano kapag wala na at hinahanap na ang pera at gagamitin na ng mga kanya-kanyang iba-ibang agencies ng government? Anong maibigay mo? Automatic ba agad? Maibalik nyo agad? Wala, hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari automatic na maibalik agad. Siyempre, may tubo pa yun. Yun ang yung tubo. Ay. Yung tubo doon Kaya nyo ginagamit, siguro pinapatubuan nyo. Ano? Ang laki tubo noon, Madam Kimbot. Ang laki yung tubo nun. Billion Pag yun ginagamit sa construction material o kaya mga kontraktor na mga building, billion, ang laki ng tubo nun. Ang problema, pag kailangan na, pag kailangan ng mga iba-ibang sektor sa ating lipunan, wala ka nang maibigay agad. Kasi hindi naman masisingil mo agad-agad yun. Ang oras masisingil mo, isang araw masisingil mo. Hindi, buwan pa yun. Buwan o ilang linggo. Paano yung pagbigay mo kaagad ng pera, nagkakailangan bigla. At kailangan. Inuwi, naibigay mo na isang minuto ang nakalipas. Isang minuto. Wala na. Kailangan mo talaga yan, kahit anong klaseng pera pa yan, hindi mo talaga dapat galawin yan. Ang galawin lang ninyo, yung sa part nyo. Oh? Sa part nyo. Hindi nyo pwedeng galawin yung ibang part ng agencies ng ating gobyerno. For example, pang-sweldo ng congressman. Yun laki. Pang-sweldo ng mga kawani ng kongreso. Doon sa budget nyo ang gagamitin ng pera. Hindi sa mga ibang budget na nakalaan. Ano? Mali yung ginagawa mo. Ito lang. For a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit, pwede nyo gamitin, national government, kung saan nyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin nyo na. O basta siguraduhin nyo, pagkakailangan ko na, ibalik nyo sa akin. But again, Madam Speaker, what is important is the balance. Paglilinaw lang po kung ano ang balanse ng bawat
fund ay intact na intact po yan. Napakahuhusay po ng ating mga empleyado sa ating treasury. Complete po yan. So lahat po ng mga dinadagdag po dyan, lahat ng binabawas, intact po ang balances. Issue lang po because we have a ceiling at every point in time. Today, ang hinaharap natin na ceiling is 6.352 trillion pesos. Can you imagine? Kung pinasok po natin itong 728 billion, mauubos yung 6.3 ng 728 billion ng in-earmark ng Kongreso. So paano po yung mga programa na gustong ipatupad ng ating national government? Yun ang mangyayari dito. How will our national government function kung lahat po ng ating earmarked revenues ay pinasok natin lahat doon sa ating total budget ceiling? So yun po ang napakahirap na trabaho ng ating DBM o PCC. So yun ang naging, ang ganda nga ng konsepto, di ba, ng cash management. So that's what it is. So in other words, when you deposit money sa bangko, yung the exact 100 pesos, serial number 0001, hindi naman yun yung the exact bill na isosoli sa'yo once you make a withdrawal. Diba? Ang usapan lang natin ay nagde-deposit ako ng 100, at any point in time, you are entitled to 100 pesos, any serial amount, any serial number, plus interest. Diba? Yun naman po ang binabantayan natin. It's the same concept that we are using for cash management under the National Treasury, Madam Speaker. Madam Speaker. Madam Speaker, the same concept. Ano yung mga nagsarang bangko? Dahil ginamit nila yung pera eh. Nag-overuse sila ng pera ng diniposito ko eh. So nung nag-withdraw ko, hindi na mabalik sa akin. Dahil nagsarado yung bangko eh. Good. I said, Madam Speaker, again, I believe in the one fund concept, pero mag-amenda tayo ng batas. Isaayos natin. Ano ba sinasabi ko dito ever since all budget hearings? Sayang ang mga pondo sa earmark revenues, sayang ang mga pondo sa off-budget, sayang ang mga dormant accounts. Ilagay natin sa one fund concept, I agree. Pero let's pass a law. Let's amend the PD. Let's amend the presidential decree or magpasa tayo ng batas dito sa Kongreso if we really want to allow that. Yun lang po yung aking palaging sinasabi kasi right now, and mag-report sila sa atin sa Kongreso kung saan nila ginamit at kailan na hiniram yung pera. Madam Speaker, hindi na natin alam saan napunta yung pera na ginamit na yun. Oo, nandyan. Pero nung hiniram nila, para kang nagsabi sa any empleyado, ito petty cash natin sa opisina. So ibig sabihin, kung meron akong petty cash dito sa opisina, kung merong mga ilangan sandali, ay hiramin ko lang sandali, ibabalik ko naman eh. Pag nabuko mo yung empleyado mo, is it acceptable? Kung kunwari, nagbigay ka ng pera specific sa iyong staff, para dyan lang yan. Tapos hiniram ng staff mo, hiramin ko lang naman eh, ibabalik ko rin ha. Is that okay? Does it make it okay? Mr. Speaker, it is not the same situation. That is, I stand by my position that accounting-wise po, hindi naman ginagastos ang earmark revenue as long as hindi programmed, intact po ang So, bakit naging congressman? Bakit naging congressman? Kung hindi nagagamay, takasama rito eh. Takasama rito eh. Timbo. Nakatira sa Marikina. Ito. Sa bundok mo ng sama nakatira. Taniman ng mga gulay sa loyo. Napunta ng Kapatagan, naging congressman. Tuloy.
expenses ng ating earmark revenues, cash-wise ay fungible naman po siya. So yun po ang sistema ng cash management. Kung may problema po ang ating kagalang-galang na BH Herrera, again, of course, she's free to file a resolution, file an inquiry, file or solicit an opinion from the DOJ. So, Madam Speaker, paano nga pag hindi na ibalik? Paano kung walang pera yung gobyerno? What happens now? Because ginamit natin for other things, pinambayad natin ng utang. Ay. Talaga na. Ikaw na! Okay, hanggang dito lang po aking vlog. Maraming po salamat sa inyong mga supporters ng Christian TV. Sana ay lagi niyo po suportahan. Sa isang suportahan niyo, buhay at maraming matutulungan. Salamat po doon. Don't forget to subscribe on Christian TV sa Facebook page. And follow and share sa mga videos ko. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagbibigay suporta. Mga kadidiis, mga banateros, groups, brothers, at mga legit supporters ng DDIs at mga banateros. Sa lahat po sa inyo, buong Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat ng linggo. Ay, hindi para tayo nakapagsimba. Okay, mamayang hapon magsimba po tayo. Okay. Mangunguwas na ba? Okay? Diyan po sa iba-ibang sulok ng mundo, sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa maasin Southern Liti na pong gamay. Shout out po sa inyo lahat dyan, mga tiya, mga tiyo, mga insan. Diyan sa Davao City, sa mga Tagum City. Good morning. Ngayong buntag sa inyo diyan tanan, mga akong mga kaigsukunan. Diyan sa Davao City, Tatay Digong. Kumusta po, Tatay Digong? Sa lahat po sa inyong mga lahat ng mga DD supporters, sa mga Duterte supporters at pamilya Duterte. Good morning sa inyo lahat. Sa may Saudi Arabia, sa ating mga pinsan dyan, good morning. At sa may Japan naman, sa ating mga Pilipino dyan, mga kambayan rin, arigato. O may Qatar o Kuwait area. Sa lahat ng nasa ibang bansa, namuhay ng marangal, ingat para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat sa inyong lahat na walang sawang pagbigay suporta sa Christian TV, Angie Guevara TV, Warlog TV, at iba pa, sa Taucha Offstate, ano bang Facebook, thing? Hindi ko alam. Shout out sa lahat dyan. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagbigay suporta. Roger, shout out sa Roger. Hindi ko tagulan dito. Mahirap lumakad. May masama ang karamdaman ngayon. Ma'am Susan David, good morning madam sa inyong lahat ng buong pamilya. Shout out po sa inyo at God bless sa inyong lahat. At sa ating lahat, good morning. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay mga kalidiis. Mabuhay mga banateros. Mabuhay Christian TV. Sana'y tayo'y laging pagpapalain sa ngalan ng Ama sa Diyos sa Espiritu Santo. Amen. God bless at iligtas mo kami araw-araw mula sa mga taong madilim. May madilim na balakid sa aming buhay. Thank you, Lord. Amen.